Magandang araw sa iyo at salamat sa pag-share mo nitong mga material na ito. Walang anuman. Ready ka na ba? Medyo malalim to. Ready na! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na, alam mo yon, madalas invisible, pero siya talaga yung nagdidikta ng success or failure ng isang organisasyon, ang kultura. Mhm. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga team na kahit punuin mo ng A players, parang laging may preno? Mhm. Parang may pumipigil. Meron, habang yung iba naman parang ang smooth lang ng pag-angat. So ang sagot daw, ayon sa ating sources, wala sa stratehiya kundi sa isang invisible ecosystem. At napakaganda ng paggamit ng salitang ecosystem, di ba? Bakit? Anong ibig sabihin nun? Kasi ipinapakita nito na lahat ay magkakaugnay. Bawat meeting, bawat email, bawat hindi nasasabing patakaran. Ah, okay. Hindi ito isang makina na papalitan mo lang yung isang pyesa at okay na. Hindi. Isa itong buhay na organismo. Gets. At kahit na yung mga source natin ay may Christian perspective, yung mga prinsipyo nito about stewardship o pangangasiwa, sobrang universal. Pangkalahatan. Oo. Para sa kahit sinong leader, manager, o kahit miyembro ka lang ng isang team na may misyon. Okay. Mukhang kailangan nating i-reframe ang buong pag-iisip natin tungkol sa pamumuno. Sige, simulan natin sa pinakaugat ng lahat. Sige. Unang-una, parang may isang malaking pagkakamali agad sa pananaw natin. Kasi madalas nating sabihin, aminin na natin, aking budget, aking team, aking proyekto. Oo, yung aking. Yung aking, para bang pag-aari natin lahat. At ayon sa source, ito yung the myth of ownership. Yan. At dito pumapasok yung theological na pundasyon na binabanggit nila. Hango ito sa konsepto ng soberanya ng Diyos. Sabi sa Psalm 24.1, ang daigdig at lahat ng naririto ay sa Panginoon. Okay, so anong implikasyon nun sa atin? Ang simpleng implikasyon, hindi tayo ang may-ari. Tayo ay mga tagapamahala. Or sa salitang Griego, oikonomos. Oikonomos, ano yun, parang manager? Parang chief operating officer ng isang household na hindi sayo. May malaki kang otoridad, hawak mo yung pera, yung mga tao, lahat. Pero sa dulo ng araw, kailangan mong mag-report sa tunay na may-ari. Ah, so may accountability. Ibang-iba yun sa pananaw ng may-ari na pwedeng gawin kahit anong gusto niya. Sobrang iba. Kung tagapamahala ka lang, bawat desisyon mo may pananagutan ka. At binigyan daw tayo ng blueprint para dito mula pa sa Genesis. Yung work it at keep it. Unahin natin yung work it o avad. Ano to? Ang avad sa Hebrew, ang literal na ibig sabihin ay to cultivate o linangin. Ito yung utos na maging produktibo, palaguin, mag-innovate. Hindi ito passive. So ito yung growth side. Ito yung growth engine ng stewardship. Yung nagtutulak sa atin na maghanap ng bagong opportunities, i-maximize ang resources, at siguraduhing umuusad yung misyon. Okay. At yung katambal niya, yung keep it o shamar sa Hebrew, ito naman siguro yung medyo nakakalimutan natin sa hustle culture ngayon. Eksakto. Ang shamar ay to guard o bantayan. Ito yung pag-iingat, pagprotekta. Sustainability. Oo, sustainability, integrity, risk management. Dito pumapasok yung etika, yung pag-aalaga sa mga tao, yung pag-iingat sa reputasyon. At ang ganda ng punto rito, Ano yun? kailangan balansa yung dalawa. Hindi pwedeng isa lang. At dyan siguro nagkakamali ang marami. Kung puro work it lang, yan na yung burnout, di ba? Yung paglago na sobrang bilis kaya nagiging reckless. Tama, nauubos ang resources. Parang sasakyan na pinatakbo mo ng sobrang bilis, nasira tuloy yung makina. Exactly. At sa kabilang banda naman, kung puro keep it ka lang, ang resulta nun ay stagnation. Takot sa pagbabago. Ah, yan yung mga linyang, wag nating baguhin, baka masira. O, yan ang nakasanayan natin. Yan yun. So ang kailangan, sabi sa source, ay dynamic tension. Isang palaging pagbabalanse sa pagpapalago at pag-ingat. Okay, so malinaw na, tagapamahala tayo. Ang tanong ngayon, ano ba talaga yung mga pinapamahalaan natin? Kasi madalas, pera agad yung naiisip. Pero sabi dito, mas malawak yan. Tinatawag na holistic fidelity? Oo, at ito yung mind-opening part.
May 4 na uri ng capital o yaman. Ang una, at sabi nga ay pinakamahalaga, ay ang human capital. Ang mga tao at ang kanilang talento. Yes, at sabi sa source, ito raw yung madalas na pinakapababayaang yaman. Teka, paano napapabayaan? Di ba maraming kumpanya, may HR, may training. Ano yung itsura ng maling pangangasiwa dito? Yung pagtrato sa mga tao bilang fungible cogs, Piyesang madaling palitan. madaling palitan. Yung kukuha ka ng empleyado, pipigain mo hanggang sa maubos, tapos papalitan mo na lang. Burnout culture. Yan. Sinasabi dito, ang mabuting tagapamahala dapat inaalagaan niya pati yung spiritual at emotional health ng mga tao niya. Kasi bawat isa may dalang calling, hindi lang isang function. Grabe, ang laking shift noon sa pananaw. Okay, pangalawang capital, strategic capital. Oras at oportunidad. Eto, sobrang relatable, yung laging kulang sa oras. At ito yung nag-iusang yaman na hindi mo na maibabalik. Ayon sa source, nasasayang ito sa mga walang kwentang meeting. Guilty. Sa pagkaabala sa mga bagay na urgent pero hindi importante. O sa hindi pagtanggi sa mga good opportunities para magkaroon ng focus sa best ones. So stewardship of focus. Exactly. Clarity of mission. Pangatlo, at ito'y medyo abstract, relational capital. Influenza at reputasyon. Ito yung tiwala. Nabubuo sa loob ng maraming taon. Pero pwedeng masira sa isang iglap. Sa isang iglap. Sabi nga sa Proverbs 22.1, ang mabuting pangalan ay mas mainam kaysa sa malaking kayamanan. Paano nasisira to sa isang organisasyon? Hypocrisy. Kapag iba yung sinasabi nyo sa publiko sa marketing, kumpara sa totoong nangyayari sa loob. Yung hindi tugma yung sinasabi sa ginagawa. Oo, yun ang pinakamabilis na pamatay ng tiwala. Mauna siyempre, financial capital, pera. Pero may kakaiba pa ring tik ang source dito, no? Meron, at ito yung isa sa pinakamatapang na sinabi nila. Ang bawat pisong nasasayang ay isang moral failure. Wow! Hindi lang accounting error. Hindi lang accounting error, kabiguang moral. Kasi yung perang yon, pag-ari na may-ari, sana'y nagamit para sa misyon. Grabe. At sinasabi mo kanina, ecosystem to, magkakaugnay lahat yan. Magkakaugnay, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Pwedeng magbigay ng halimbawa, paano yan nangyayari sa totoong buhay? Okay, sige. Halimbawa, nagkaroon ng iskandalo sa kumpanya nyo dahil sa masamang trato sa empleyado. Okay? Unang tinamaan, yung relational capital nyo. Reputasyon, sira. Bagsak agad. Dahil dyan, maraming magagaling na empleyado ang aalis. So bagsak din ang human capital mo. Tama. Dahil wala na yung magagaling mong tao, hindi na kayo kasing efektibo. Sayang ang oras at oportunidad. Apektado ang strategic capital mo. Okay, domino effect na. At dahil sa masamang reputasyon at pag-alis ng mga tao, mahihirapan na kayong kumuha ng investors o customers. So bagsak din ang Financial capital. Grabe, isang problema lang sa isang area, pero damay lahat. Parang sakit. ganun talaga. Isang ecosystem yun. Ngayon, naiintindihan na natin yan. Ang tanong, paano natin malalaman kung healthy ba yung ecosystem natin? Kasi nga, invisible yung kultura. Paano mo susuriin ang isang bagay na hindi mo nakikita? Dito na papasok yung isa sa pinakamagandang analogy sa source. Ang kultura ay parang isang iceberg. Alam ko to. Yung may maliit na parte lang na nakikita. Oo, yung maliit na bahagi na nasa ibabaw ng tubig, pero yung mas malaki, mas delikado, nasa ilalim. Sige, i-breakdown natin ano yung nasa ibabaw. Yung tip of the iceberg. Yun yung mga visible artifacts. Ito yung mga madaling makita. Yung mission statement sa pader, yung dress code, yung HR manual, Yung itsura ng opisina. yung itsura ng opisina, mga company events. Ito yung sinasabi ng organisasyon tungkol sa sarili niya. Pero hindi lagi niya ng totoo. So ano yung kasunod? Yung nasa waterline. Yan yung espoused values. Ito yung mga sinasabi nating pinaniniwalaan. Sa mga town hall meeting? Oo, pag sinabi ng CEO, we value transparency or teamwork is key, ito yung mga gusto nating maging totoo, pero hindi pa ito ang puso. Kasi ang pinakamalaking bahagi, yung nakalubog, ay ang underlying assumptions. Dito nagkakatalo lahat. Dito talaga, kasi ito yung mga hindi nasasabi, pero tunay na pinaniniwalaan.
Bigyan mo ako ng example. Sige, ang Gesausd value, yung sinasabi ay we value learning and innovation. Maganda pakinggan, di ba? Maganda. Pero yung underlying assumption sa isip ng bawat empleyado ay itago mo ang pagkakamali mo dahil yung unang magkamali, siya yung tatanggalin. Aray, So anong susundin ng tao? Siyempre, yung underlying assumption. yun ang totoong batas. Ito ang totoong kultura. Ito yung nagdidikta ng kilos mo pag hindi nakatingin ng boss. Teka, itong iceberg analogy, ito talaga yung susi no? Kasi ang dali-dali lang magpaskil ng magagandang salita sa pader. Sobrang dali. Pero kung iba naman ang pinaniniwalaan ng mga tao sa ilalim, baliwala lang. At sabi sa source, dito raw makikita kung ano talaga ang working theology ng isang organisasyon. Yung working theology, ibig sabihin kung ano talaga ang sinasamba ng organisasyon. Hindi yung nakasulat kung ano yung kinakatakutan, pinoprotektahan at binibigyan ng reward, yun ang tunay na Diyos ng organisasyon. At nagbigay sila ng mga common organizational idols or Diyos-Diyosan. Unahin natin, yung idol of efficiency metrics. Parang pamilyar to. Sobrang pamilyar, pagsamba sa numero, sa kwota, sa data. Pero di ba okay maging data-driven? Okay yun. Nagiging Diyos-Diyosan to kapag handa ka ng isakripisyo yung etika o yung mga tao para lang maabot ang target. At all costs. Yun. Yung call center agent na minamadali yung customer para lang bumaba yung AHT niya kahit hindi na-resolba yung problema. Ang sinasamba niya, metric, hindi yung misyon. Gets. Meron ding idol of control. Ito yung pag-iipon ng kapangyarihan. Ito ba yung silos? Ito yung silos. Bawat departamento ayaw mag-share ng info dahil takot na mawalan ng control o relevance. Ang ugat niyan, kawalan ng tiwala. Pinupoprotektahan yung sariling teritoryo. Sa halip na yung buong organisasyon. Pangatlo, at ito, delikado, ang idol of personality. Pagsamba sa isang charismatic na leader. Yung sobrang galing magsalita, sobrang inspiring. Na hindi na pwedeng questionin. Yan. Kahit may mali na siyang ginagawa, lahat takot magsalita kasi baka malabel na disloyal. Nakakatakot yan. At panghuli, yung kabaliktaran naman ang idol of tradition. Yung sagot na, bakit natin babaguhin? 20 years na nating ginagawa to. Kahit yung ginagawa nila ay paggamit pa rin ng fax machine? Oo, yan na nga yun. Pagsamba sa kung paano natin ito laging ginagawa. Ito ay direktang paglabag sa mandato na work it. Okay, nakakatakot isipin na may mga Diyos-Diyusan pala sa opisina. After all this, parang ang hirap ayusin. May praktikal na paraan ba para bumuo ng mas malusog na kultura? Aaron, at ang maganda rito, simple lang yung mga konsepto. Yung pag-execute, yun yung mahirap. Ano yung una? Ang una ay safety o kaligtasan. Hindi ito yung physical safety, di ba? Ito yung psychological safety. Oo, ito yung environment kung saan hindi takot ang mga tao na umamin, nagkamali ako. O magtanong ng stupid question. O mag-challenge ng isang ideya kahit ideya pa yan ng boss. Kasi kung walang safety, itatago ng mga tao yung problema at nagsisimula raw ito sa vulnerability ng leader. Paano yun? Kapag yung leader ang unang nagsabi, guys, nagkamali ako rito, kailangan ko ng tulong nyo. Doon nagsisimula magtiwala ang mga tao. Okay, so safety, pangalawa, Clarity o kalinawan. ito yung transparency. Pero hindi lang sa pera. Saan pa? Sa decisional transparency. Pagiging malinaw kung bakit at paano ginawa ang isang desisyon. Halimbawa, may kinancel na project. Imbes na sabihin lang na, cancelled na. Ipaliwanag yung bakit? Oo. Anong factors ang tiningnan? Anong data? Bakit ito ang best decision para sa misyon? Kapag naintindihan ng mga tao ang bakit, mas madali nilang matatanggap. Tama. At ang pangatlong sangkap na siyang nagbabalanse sa safety ay high expectation, accountability. Pero, kailangan nating baguhin ang tingin natin sa accountability. Hindi ito parusa. Ano to? Dapat itong tingnan bilang isang covenant o kasunduan na lahat tayo, mula sa taas hanggang sa baba, ay magsusumikap para sa isang standard of excellence. At dapat ito ay mutual. Mutual accountability. Anong ibig sabihin nun? So kahit yung nasa ilalim, pwedeng magtanong sa leader. Dapat.
Kung ang leader ay gumawa ng desisyon na labag sa values, dapat may espasyo para itanong yon nang walang takot. Wow! So kapag pinagsama-sama mo yung safety, clarity at high expectation, ang resulta ay collective responsibility. Tama, sama-samang pananagutan. At ito, kung iuugnay natin, ito yung direktang panlaban sa silo syndrome. Kasi hindi na teritoryo ko to. Hindi na. Ang iisipin na ng Finance Department, ang budget na to ay para sa misyon nating lahat. Ang iisipin ng marketing, ang tagumpay namin ay tagumpay ng lahat. Nagiging isang katawan na lang talaga. Yun ang goal. Misyon natin to. Okay, bilang buod, napakalaking pagbabago sa pananaw. Ang kultura pala ay isang buhay na ecosystem, hindi isang checklist. At sa loob nito, tayo ay mga tagapamahala, hindi may-ari. At ang responsibilidad natin ay holistic. Tao, oras, reputasyon at pera. At yung pag-diagnose nito, kailangang silipin yung ilalim ng iceberg, yung mga tunay na pinaniniwalaan. At yung pagbuo ng healthy culture nakasalalay sa 3 pundasyon: safety, clarity, at mutual accountability. Tama. At para sa iyo na nakikinig, nag-iwan ng source ng isang napakagandang tanong. Pagnilayan mo raw. Ano yung tanong? Para sa bawat leader o miyembro ng isang team, ang tanong ay ito. Kung aalis ka sa organisasyon mo bukas, anong kwento ang isasalaysay ng kulturang iniwan mo tungkol sa pamumuno mo? Yun ba ang kwento ng isang may-ari na nag-ipon ng kapangyarihan? O ng isang tapat na tagapamahala na nagpalago ng ipinagkatiwala sa kanya? At iyon ba ang legacy na gusto mong iwanan?